Basketball lovers, good day! Mga ka-idol, dalawang player ngayon ang inaabangan ng mga fans sila. At ito nga ang kupunan din na Tropang Giga at ang Northport Batang Pier. Matatandaan noong Mayo, pumirma na nga ng kontrata si Robert Bolick Jr. sa isang kupunan sa Japan na kung saan hindi na nga ito nag-extend ng kanyang kontrata para sa Northport Batang Pier na kung saan sunundan nga niya ang mga yapak ng ating mga kababayan na nakakapaglaro ngayon sa Japan katulad ni Ray Parks Jr. at Kepa Ravena at iba pa. Kaya naman marami ang nagulat ng buwan ng sahod ni Robert Bolick Jr. sa Japan na 1.6 million per month at merong pang option sa pangalawang taon nito ay posibleng i-increase ang kanyang kontrata. Pero ngayon sa pagbabalik nito sa Pilipinas ay marami ang nagtataka. Ano nga ba talaga ang tunay na rason kung bakit binitawan ito ng kanyang kupunan sa Japan? Isa sa mga nirason ay ang nagdadalang tao na asawa nito na kung saan maselan daw ang kanyang pagdadalang tao. Kaya naman pinayagan ito ng kanyang kupunan sa Japan. Pero marami ang nagsasabi hindi lang ito ang rason kung bakit nagbalik Pilipinas si Robert Bolick Jr. Dahil nga sa regular season ng kanyang kupunan na kung saan isang beses pa lang siyang naglalaro sa kanyang kupunan at kumana ito ng 10 points. At hindi na nasundan pa ang magandang performance ni Robert Bolick Jr. Kaya naman marami ang nagsasabi ito nga ba ang dahilan kung bakit kinansilan ni Robert Bolick Jr. ang kanyang kontrata sa Japan. Kaya naman marami ang nagtatanong ngayon sa sitwasyon ng Tropang Giga na mahihirapan sila kay Mikey Williams. Isa daw sa nini-negotiate ngayon ng Tropang Giga ay ang kausapin si Robert Bolick Jr. dahil hindi pa nga ito nakakapirma ng kanyang kontrata sa PBA sa kanyang mother team na Northport Batang Pier. Ang Northport Batang Pier pa rin ang merong rights kay Robert Bolick Jr. kung sakaling maglaro ito sa PBA. Kaya naman kinakausap na ng mabuti ng management ng Tropang Giga bago pa man magumpisa ang Commissioner's Cup ngayong November 5. Kaya naman malaki ang tsansa na ang kontrata ni Mikey Williams ay pipirmahan ito ng Tropang Giga at pagkatapos noon iti-trade ito sa Northport Batang Pier. Ang dalawang nasabing koponan na Northport at Tropang Giga, isa itong win-win situation dahil ayon nga sa ating insider, hindi na rin gustong maglaro ni Robert Bolick Jr. sa Northport Batang Pier kahit malaki pa ang sahuri nito. Kasi meron itong kredibilidad na gusto niya makapaglaro sa isang kupunan na kung saan po pwede siyang makakuha ng kampyonato. Nakikita kasi ni Robert Bolick Jr. na ang Northport Batang Pier ay walang tsansang kumuha ng kampyonato. At sa halip, papayag din dito ang Tropang Giga dahil problematic nga ang Tropang Giga ngayon kay Mikey Williams na kung saan malaki ang hinihinging sahod. Kaya naman marami ang nagsasabi ang Northport Batang Pier ay hindi ito ang final destination ni Mikey Williams dahil meron nagkaka-interest kay Mikey Williams na isa sa mga SMC team, particularly ang SMB at ang Barangay Ginebra San Miguel. Kumbaga dadaan lang ito sa Northport Batang Pier at ang SMC team ang magpapasahod dito kahit pumirma pa ito ng malaking kontrata sa Tropang Giga. Alam naman natin pagdating sa kontrata hindi na problema ang mga players ng SMC na paawang malalaki ang sahuran dahil naman maganda rin naman magbigay ng pabonus ang Tropang Giga rather ang SMC. Kaya naman anytime ang usapan ng Northport Batang Pier at Tropang Giga involving Robert Bolick Jr. at Mikey Williams kung magpapainalas ang kanilang deal ay posibleng matuloy na ito at magkakaroon ng bagong muka ang Tropang Giga sa pangunguna ni Robert Bolick Jr. Samantala ang Northport naman si Mikey Williams. Kaya aabangan natin kung ano ba ang nasabing deal. Ano sa tingin nyo kung sakali mang matutuloy ito? Sino ang panalo sa nasabing deal? Ang Northport Batang Pier
or ang tropang giga? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Elwin Ucañada, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersabidad, Anthony Laquialon, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Mark Jason Cordoba, Bernie Jan Cordoba, Remigio Hermogenes. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, ganun din po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po.